Lagot na bulgar na. Big pasabog, Diyos ko po. ICC na bayaran ni Boying. VP Sara sumabog sa galit. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin. Syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa Boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Boying itinangging nakipag-meeting sa ICC investigator. Mariing itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang aligasyong nakipagpulong siya sa isang investigator ng International Criminal Court matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa affidavit ng 18 individual na dating sundalo. Pero sa totoo lang, no, wala namang wala namang, wag na lang yun. Wala namang kriminal na umamin sa sarili niyang krimen. May kasabihan lang ha, hindi ko sinasabing si Boying ay may kinalaman. Kasabihan lang, nagbibigay lang tayo ng mga kasabihan. At saka yung mga, syempre, sino ba naman ang aamin sa ganyan, di ba? Syempre, pagkalaki-laking problema yan. Once na aminin nila yan, malaking problema yung haharapin nila. So, syempre, hanggat kayang itanggi is itatanggi. Yun lang yun eh. Pero hindi ko siya pinaparatangan, no? Kumbaga para sa akin, parang, ano lang yan, parang kasabihan lang ng mga matatanda. Diba? Sinasabi lang natin dito. Pero wala akong pinaparatangan, ha? Yun lang naman, diba? Totoo naman yun, mga katunay. Sino ba naman ang aamin? Magigipit ka ng tunay, maiipit ka dyan. Diba? Si Rimulya ang kasalukuyang namumuno sa Office of the Ombudsman, ang parehong tanggapan kung saan inihain ni Atty. Libito Levi Baligod ang nasabing affidavit ng 18 ex-soldiers. Sa panayam ng programang executive session ng DZRH, diretsang itinanggi ni Rimulya ang paratang at tinawag itong isang canard. Canard, it never happened. Isang kasinungalingan, hindi ito kailanman nangyari. Nilalaman ng item 28, page 10 ng affidavit. Sa pahinatay ng affidavit, particular sa item number 28, nakasaad na sina Chantal Daniels at William Rosato ang umano'y nagkaroon ng meeting sa isang bahay sa Bill Air, Makati, na ayon sa salaysay ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Ayon sa dokumento, ito, si Chantal Daniels at William Rosato, pilip ako dito sa mga dating sundalo, ha? Nakukuha nilang pangalan ng mga ICC investigator, eh. Kompleto yung detalye. Si Chantal Daniels. Parang si Fuji tawag. Si Fuji News, di ba? No, talagang kompleto ang detalye kay Norman Mangusin. Ayan, shout out to Fuji News. Ayan. Pero believe talaga ako kay Fuji News, talagang kahit saan kasulok-sulukan ng Pilipinas magpunta si Norman Mangusin ay talagang nasusundan. Grabe. Daig pa niya si Detective Conan talaga eh. William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air, Makati, na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasama sa meeting sina Sonny Trillanes, Police General Nick Torre at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Nakasaad din na inutosan umano ang mga appliance na kapag papasok sa gate ng Bill Air ay sasabihin na sa bahay ni Secretary Boying Rimulya sila pupunta. Sige, deny. Karapatan niyang i-deny. Yun yung sinasabi ko eh. Talagang may mga magdi-deny talaga dyan. Hindi naman talaga nila aaminin yan basta-basta. No, kumbaga parang kahit magkapit-pita ng itlog yan, talagang walang aamin dyan. Kasi once na may umamin dyan, laglagan na yan. Malaking problema yan. So syempre, para hindi magkalaglagan,
is kailangan kahit napitpitin ang mga itlog natin, hindi tayo aamin. 'Di ba? Ulitin ko, malaking problema 'yan. Hangga't maaaring kayang itanggi-itanggi. Pero hindi ko naman sila pinaparatangan, ha? Yun ay kasabihan uli. Kasabihan na naman eh. Sabi parang walang yang kasabihan yan, parang may tinutukoy ka na. Ay, bahala na sila mag-isip. Pero sa akin, kasabihan lang yun. So, ngayon, nasasangkot siya sa pakikipag-meeting sa ICC. Although, aligasyon pa lang ito, ha? Malala ko tuloy. Silang dalawa ng Pangulo, ang dami nilang statement doon na we will not cooperate with the ICC. Ilang beses? 3, 4, 5 beses. They have no jurisdiction. We will not cooperate. We will not cooperate. Oh, yun. Ito. Dumating ang ICC. Pati nga si Trillanes, sabi niya na, bakit nyo ipakita ang mga picture? Kakasuhan kayo ng ICC niyan na malalagay sa alanganin ang buhay ng mga ICC investigator. Anong ibig sabihin nun? Inaamin na talagang nagpunta dito ang mga ICC investigator. O paano sila makapag-ano ng kaso kung hindi sila nagpunta? Hindi kasi yung mga panahon na pumapasok talaga yung ICC dito, yung pinapasok na nila. Syempre parang yung una kasi, sa totoo lang talaga, yung sinasabi nilang hindi pa papasukin ng ICC dito, kumbaga ano lang yun, kuda lang yun. Kumbaga ano lang yun, pampalakas lang sa mga tao yun. Parang ganun lang yun. Na tipong hindi tayo nagpapasa ilalim sa ICC, kailangan ipakita natin sa kanila na malakas ang paninindigan natin. Pero bandang huli, wala rin, di ba? Kasi sa totoo lang talaga, kung merong opportunity na mawala si Tatay Digong dito sa Pilipinas para hindi lumakas ang laban ng mga Duterte, is igagrab na nila yun. 'Di ba? Kasi nga syempre, kita nyo naman nung nandito si PRRD talagang binabakbakan talaga sila ni PRRD. So syempre, ano pang paraan ang pwede nilang gawin? Ano pang paraan yung pwedeng makapagpatahimik kay PRRD? Kundi ang ICC. So syempre, yun din ang naging paraan para si PRRD ay ipahuli o dalhin sa ICC. Ngayon yung ICC, kung kating-kating naman, nakunin si PRRD kasi may nag-uutos sa ICC, no, nakating-kating sila, magtataka ka. Kung ayaw nila ng jurisdiction ng ICC dito, bakit nakapasok? So, ibig sabihin, pinayagan nilang pumasok dito. Hindi pa pwedeng hindi nila mamomonitor yung pagpasok ng ICC dito. Diba? So, ibig sabihin, pinayagan nila. Ano yun? Ginusto ba nila o merong pampadulas? Hindi mo alam kung ano meron dun. Or, talagang pinayagan nila para si PRRD ay manahimik na at kunin na o dali na dun. Diba? Ganun yun eh. Kasi dagdag sakit sa ulo nila si PRRD no nandito pa sa Pilipinas. Diba? So kung si PRRD na-solve na nila yung problema dito, ang pangalawa naman si BP Sara. Kaso nga lang si BP Sara, siya yung pinakamatinding sakit ng ulo nila. Hindi nila ma-impeach hanggang ngayon. Hindi nila matanggal sa pwesto. 'Di ba? Pagdudugtong-dugtongin mo lang yung senaryo eh. Hindi ako nagbibintang ha. Kasabihan lang uli yun. Lang yan kasabihan. Kaya, sige lang, mga kababayan. Kung i-deny nila, edi wala tayong magagawa. Tayo na lang, public opinion na lang ang atin. So, sinasabi nitong mga testigo, dating sundalo, ganito ang nangyari. Boying, General Torres, sino pa yung Trillanes. Then yung ICCNB nag-meeting. Sabi naman nila, hindi. Kanino tayo maniniwala? Bahala na tayo. Ako, personal opinion ko lang ito, mas pinapaniwalaan ko ang sinasabi nitong mga testigo. Saludo ako sa kanila. Although I might be wrong. Kaya nga dapat, imbestigan ito, patawag sa isang hearing sana, para ma-cross-examine. Di ba? Kaya ito na sana ang pagkakataon ng Senate Blue Ribbon Committee na I think sinabi ni Boyeng Rimulya, hinamon niya ang mga
ex-Marines na magtistigo haharap sa Senado, Blue Ribbon. Handa naman ang mga Marines. Ang tanong nga, Ayan, tanong nga dyan, General. No, General Macanas. Kapag humarap ba yung mga ex-marine sa Blue Ribbon, maging patas naman kaya yung pakikipag-usap nila sa mga ex-marines, yung mga nasa Blue Ribbon. Sa totoo lang kasi, no, talagang ako wala na akong katiwa-tiwala dyan sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sana kung palitan na, di ba, yung Blue Ribbon. Oh. Baka mamaya, syempre, kung ano-ano yung sabihin ng ex-marines, medyo hindi maganda sa pandinig nung nakaupo sa Blue Ribbon, kontrahin ang kontrahin. Jesus Maria Josep. Wala, alanganin na yung Blue Ribbon na yan. Ako. ngayon, ang chairman, magpapatawag ba siya ng hearing? Sinusuri pa daw ang kredibilidad. Sana magkaroon ng hearing. Nako, si ano pa? Si Ping pa? Si Laxi? Nako? Ay, nako. Ako nawala na talaga. Sa tingin ko, nawala na ang tikas ni Laxi. No? Kaya hindi na siya Lacson. Laxi na. Laxi. Nawala na yung tibay ng mamang pulis. Sayang. Sayang ang isang magiting na pulis na katulad ni Laxi. 'Di ba? Napanood natin talaga magiting, maraming humahanga sa kanya, pero sa totoo lang, nako, hindi na siya Lacson, Laxi na. Nako. Tatayo ang mga testigo, i-cross-examine, depende sa sagot nila, malalaman po natin kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling itong mga testigo. Tama. Ako, nakaranas ako, naging investigator ako nung tiniente kapitan pa ako. May mga sundalo pa doon ng mga abusador, marami-rami. So magreklamo ang mga sibilyan. Ako ang i-designate. Lieutenant Macanas, investigate. Yes sir, investigasyon ako. Kaya marami-rami akong experience sa pag-iimbestiga ng mga sundalo namin na nag-aabuso at karamihan Yan si General. napapatunayan nag-abuso nga. Nag-abuso. Ang tatay ko pala, dating Philippine Constabulary, investigador. Siya sa kaparan. Namana ko siguro yung talento niya. Kaya ko, pag nagsasalita ang isang tao, sa words lang, sa actuation, sa Nahuhuli na agad. I don't know if, how do you call this? I can sense yung tao nagsisinungaling o At saka yung mga investigador talaga, meron niyang merong instinct yan eh. Sa mata pa lang nakikita na nila kung nagsisinungaling o hindi. 'Di ba? Mata pa lang. Kaya, sana nga, Senator Lacson, sir, magpatawag naman kayo ng Blue Ribbon Committee hearing. Ipaharap itong Brave 18 para magkaalaman ang totoo. Kaya lang, sa tingin ko, malabo. So, ano ngayon? Trillanes, Torre. Sabi ni Torre, ayaw ko magsalita. Ini-interview siya. Hindi naman ako ang bida dyan eh. Malit lang na ako ng player yan. Anong malit na player? Siya ang nag-aresto sa ating Tatay Digong, malit na player. Kaya, tinatanong siya, wala lang siya, wala. No comment lang muna ako, sabi niya. Sige, no comment. Sabi ng tatay natin, there will always be a day of reckoning. Oh. Pagtutos ang gaba, dili magsaba. Malapit na ang day of reckoning. Ilang taon na lang ang binibilang. Ako sinasabi ko, kapag umabot pa ng 2027 at hindi nila kayang tibagin, yun na ang day of reckoning. Sa mga nagsasabing mahina si Sara Duterte, sige lang. Magsalita kayo. Sa mga nagsasabing matatalo siya, sige lang, karapatan yung magsalita at magbigay ng komento na siya ay matatalo. Nako. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Boses ng Bayan PH. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.